Magandang araw po uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo sa napasimulang kahapon na big time tournament na naman. 1 million US dollars ang pondo nito. Sponsored by Tech Mahindra. Taga-India yata itong company na to, no? Global Chess League. Nandito si Magnus, Nakamura, Hu Yifan at Vaishali Ramesh Babu, ang kapatid po ni Pragnananda. At matatapos ito sa October 12. Ayan, at rapid po ito, over the board tournament ito, face to face. Double round robin at kung sino yung top 2 yun ang magcha-championship. Okay, at ito po ang lineup ng mga teams. Sa Alpine SG Pipers, nandyan si Magnus, Pragnananda, Richard Rapport. Yung tatlo, mga lalaki, open age, super GMs. At yung board number 4 and 5, women's lineup. At yung pang-anim naman ay junior. Pipili ka ng pinaka-the best sa junior sa buong mundo na mapipili mo. Parang ganon, ano? At ngayon, i-analyze natin ang top fight. Ito po yon. Nagsalubong uli ang former world champion Vishy Anand versus world number 1 Magnus Carlsen. May asim pa ba si Anand? May bubuga pa ba against the world number 1 sa board 1? Okay, analyze natin. Ang ginawa ni Anand, nag-E4, C5 si Magnus, Sicilian. Knight C6, tinirahan ng veteranong Rosolimo. Nag-E6, castle lang. At nag-Knight GE7. Nesmet din of variation po ito eh. At nag-Rook E1, A6. Ang idea niyan, pag kinapture yung knight, may kahalili. Ayaw ni Magnus na madouble pawn. Kinapture, takes, and nag-D4. Simple lang ang approach ni Anand, no? D6, Knight C3, labas lang ang pyesa, develop, exchange lang. Pinakitaan si world number 1 ng sacrifice kagad sa gitna. Pero hindi pinansin. Deadma lang. Kasi po kung kakapturin yan, magkakaroon ng check, bawi din naman ng bishop. Plus, tubo pa ang puti. Tingnan nyo evaluation bar. Oh. Halimbawa, mag-bishop F6, ang gagawin ay kakapturin ng bishop, takes, tapos bishop G5, may pang-abala, mag-F6 pwersado, magbi-bishop F4, kapag nag-castle, may rook E6, ayun, para i-pressure talaga yung pawn sa D6. Actually, parang one pawn up na, no? Ba't hindi pwede ito? Takes? Parang pwede na. Takes, sabay ganun na. O, sabay kuha yun. One pawn up. O, pero tira ng computer ay rook E6. Siguro po ay mas may mainam siyang plano. Baka magbabattery, something ganon. Okay. Kaya hindi pinansin ni Magnus. Nag-bishop E7 lang. Bahala ka dyan, parang ganon. Magkakasling lang ako. At nag-knight takes E7, queen takes E7, nag-B3. Ayun, para i-develop. Simple approach lang si Anand, no? Walang magawa si Magnus. Kundi mauwi sa palit-palitan eh. Bishop A3, threat ang pawn at nag-rook D8. Nag-queen D3, angat lang. Kasi kung mapupukaw sa D6 tipong may E5 at tipong makukuha yung D6, may queen G5 kasi. May tempo matchas pa eh. Na syempre kailangan intindihin muna yan. Yun nga lang may hataw na ng capture, atakado ang queen, bababa pa tore sa D2, etc. etc. Lamang dito black winning. Kaya ang ginawa ni Anand, nag-queen D3 muna. Rook D7, yan naman ang novelty sa laban na ito dahil ang old line ay Queen C7. Pero dito nag-Rook D7 lang. Makulit din si Magnus, so ayaw umalis. Baka mamaya mag-E5, mayroon pa rin siyang tempo. Pero nag-C4 lang. Talagang gusto ni Anand, mahawakan niya ang D5, i-bind lang, patong-patong na battery, and pumatong din, Queen G5. Ayan, para di makatulak, may threatening matchas. Nag-Queen G3. Hamon, tinanggap na ni Magnus. F6 para naman bigyang daan yung king, F3, H5, king F2, king F7. So ito po ay totally equal position. Pero si Magnus, pag yan ang naglaro, walang equal-equal dyan, di ba? Hanggat maaari, pinipilit yan eh. Bishop B4, E5, Bishop A5, and nag-Rook B8. Rook H1, atake, G6 depensa, G4, talagang gustong punitin ni Anand. Capture, Rook H7 check, King E6 takes, at nag-Bishop B4.
At nag-king, e6, capture, and king f7. So wala pa rin naman pong papasukan ng tore na makapagbibigay sa block ng matinding atake. At nag-bishop a5. So ito pong pawn hindi makapture kahit libre, may bawi kasi sa e4 eh. Bishop a5, king e7. Kasi ang plano ng bishop a5 ni Anand, may pasimpleng bishop d6. Matigas pa rin si Anand talaga. No? Hindi nawawala yung solid niyang endgame veteran technique. Oh. Ayun, kumapture-capture, iniba ni Magnus. Napansin nyo kung pabalik-balik. Sa iba, pabalik-balik na lang yun, tabla na. Pero si Magnus, ibahin natin. Talagang pinipilit. O yan, pina-bishop d8. F5. Grabe kalaban talaga si Magnus. Rook F6 check. King G7. Nakatreat pa yung bishop. Rook D6 bumalik. King F7. Grabing galing tumimpla ng mga panggulong check. King G7, hindi maiwanan yun babalik na naman. At nag-Rook H2. Nakita nyo po yung imagination ni Magnus para makakuha ng mga magugulong position. King G3, Rook E2 muna. Kasi kung kakapturing kagad yung pawn, mayroong Bishop F6 check, then capture yung E5. So, equal. Kaya gusto ni Magnus, teka muna, walang equal-equal. Sinuportahan muna. And with the idea to play Rook E3, grabe, tapang. Bishop G5 para mapigilan ang Rook E3 and nag-E4, takes. And nag-Rook D2 si Anand. Talagang hanggang dulo, kulang na lang tanggalin lahat yung mga pyesa ni Anand. Damputin na lang Pyesa ni Magnus pala. Kulang na lang damputin. Alis yan, wag. Parang ganun So naka-Bishop B1 si Magnus pero with the idea of opposite colored bishop, kahit lamang po ng isang pawn, wala na. Mahirap pong ipanalo yan. Opposite colored bishop So kasama yan sa pag-aaral ng theoretical endgame. Kahit minsan 2 pawn or 3 pawns pa lamang, pag opposite colored bishop, napakarami pong tabla or drawish endgame. Okay? Ito ang kanilang naging match sa 6 na lineup na tapatan. Ito po Ayan, Magnus tabla, board 2 ni Magnus sa si Prague, tabla rin. Board 3 nanalo si Rapport. Board 4 panalo din yung sa women's team, Huyifan. At tabla, panalo si Norgyul naman, team ni Anand. At yung sa junior naman ay tabla. All in all, ang naging score ng Ganges Grandmaster versus Alpine SG Pipers ay 6-11. Nanalo po sa round 1 itong sila Magnus at aabangan po natin ang magiging resulta naman sa round number 2. Okay, so yan po ang matindihang napaka big time. Grabe, 1 million US dollars ang pondo. Ang champion team ay tatanggap ng 500,000 US dollars. Kung 6 yon kasama manager, magkano ba sa peso ang 500,000 US dollars? Malaki pa rin. Big time pa rin, mga kamatsas. Grabe itong Tech Mahindra. Grabe namang sponsor ng tournament yan. Sana all, mapapasana all ka na lang, no? Sana merong ganyan sa Pilipinas. Kailan kaya magkakaroon ng ganyang katinding pondo ang kamatsas, para makapagpa-tournament tayo na talagang sugswang sila Magnus. Pupunta sa laki ng premyo, no? Sana kung ipagkakaloob sa atin ng Panginoon, sana. Okay mga kamatsas, kung kayo po may mga gustong ipa-analyze, any comments sa ating napag-aralan, lapag nyo lang po sa comment section below. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo, God willing, sa mga susunod pang updates.